tayo sa mundo, pero pag pinangalagaan natin ang kalikasan, ang makikinabang ang bawat kabataan. Yung mga bawat isisilang sa mundo to, yung mga hayop na mabubuhay para may makita pa sila in the future. Kaya lagi niyo po pangalagaan ang kalikasan natin. Huwag kayo magtatapon ng basura. At lagi niyo pong iisipin na bawat basura itatapon natin sa atin ang balik. Diba? Kaya para sa mga kabataan dyan, yan, ulitin ko, ang basura dapat ilagay sa bulsa. Bulsa! Yan, hi sa mga taga-Marikina dyan. Go, go, go! Woo! Yun po, hi po. Salamat, Ma'am Serena. Oh, bye! Bye-bye. Next week ulit siya. Next week ulit. Next week ulit. Bye! Thank you. Buhatin mo na ulit. Buhatin mo ulit. Bakit? Bawal, maraming magagalit. Oh, dead. Dale. Okay na ako, Sir. Okay na ako, Sir Arnel. Anak de Salvador. Nagulat. Nagulat sa dito may bata. Si Mama Hanap di Diyan, hanap niyo sa Salvador po sa kaya Facebook page. para ma-hanap niya si Serena ng Manila Bay. Hanap niya si Hanay D. Salvador sa Facebook page niya mga kabayan. Bisa niya si mga Salvador tapos si Mamayang hapon, marami pang tao dito. Kaso, may trabaho kasi ako mamaya, kaya alam nyo na, nag-part-time muna ako. Pero ano, gusto pa rin dumaan dito sa Dolomite para makakita ng mga bata talaga. Opo, GMCD, papadyagit tayo. Matangat lang tayo. Ayaw ko lang si Jason niya kasi ano, dahan-dahan. Pag-dahan-dahan, sure, gano'n. Videoan ka konti yung Serena. Video. Nag-request. Pwede yun. Misty isang Serena. Ayan o. Nantay lang yung kapatid niya. Ayun na pala. Yan na pala yung mga kapartner na hindi. Nakakala ko kapartner. Wala na, nainita na. Sunblock na. Ayun, namumulikat na. Namumulikat na sa mainland. Salinas po, ma'am? Isinipik sa ano, sa lata. Gano'n. Walang ulo. Ay, puntos na lang. Yeah. Ano ko yun eh. Nahabol ko talaga yung sa yung TV. Naku, mahirap pag nabol mo, ma'am. Wala nga pala akong paa. Paano ko habulin? Kalimutan ko yun. Anong masasabi niyo po sa mga fans mo? Ang dami po. Yan. Dun sa mga nagpalo po lang kayo eh. Sa mga nagpalo pala po sa akin last time. Maraming po salamat. Thank you po sa support na. Tsaka yung mga pinaparating po sinila sa akin mensahe na nagpasaya daw po ako dito sa Dolomite last time. At maganda daw po yung pinahagi ko sa mga tao. Kasi totoo naman yun. Hindi po tayo mangangalaga sa kalikasan natin. Sino po magmamahal sa kalikasan natin? At balang araw, kung hindi natin ito mangangalagaan, paano kinabukasan ng kabataan natin? Diba? Ayan. Kaya,
Pag tayo po pupunta sa lugar, lagi po natin tatandaan ang basura, lagi po siya. Kahit konti-konti lang yan, ma'am, no? Pag naipon, dadami. Pag konti-konti, pag dumami, ano na yun, magiging katulad dito sa ano natin, diba? Sa lugar na to dati, kondang basura. Kasi ulang nagmamalasakit. Yan na, Pag nagmamalasakit, lilinis ang lugar at gaganda ang lugar. Sa ngayon po, ma'am, anong masasabi niyo po sa ating Dolomite Beach, pati yung tubig pala? Ganun. Uy, kagaya nga nasabi ko last time, sabi masangkot yung tubig. Oo. Talagang namin talaga ni ma'am. Di naman eh. Oo. Masarap. Alright mga kababayan, so throwback video muna tayo dito po sa Dolomite Beach, no, kung gaano po talaga kaganda at binabalik-balikan po ng ating mga kababayan yan, no. At isa na nga po dito yung ating bisitang Serena na napakaganda po ng advokasya niya, no, na yung pangaral niya para po sa inang kalikasan sa mga kabataan na huwag magtapon ng basura, no. At iba talaga yung epekto, no, ng Dolomite Beach simula nung naitatag ito at nailatag na ng maayos dahil talagang ang daming bumatikos dito mga kababayan, no, nung time na ito ay tinatabunan ng Dolomite Beach. Napakaraming bashing, napakadaming negative comments, pero sa awa ng Panginoon ay naisakatuparan yan dahil iba talaga yung tatag at tapang ni Pangulong Duterte. Iba talaga yung goal niya kahit maraming bumabatikos sa kanya, basta alam niyang tama yung kanyang ginagawa, wala siyang pakialam kahit ano pang sabihin mo, basta yan ay mapapakinabangan ng taong bayan. So eto nga, no, up until now mga kababayan, ilang taon na din ang nakalipas pero nananatili pa rin ang Dolomite Beach dyan. At kung ililink nila yan sa nangyayaring pagbaha mga kababayan sa ating bansa, lalo na dito sa Maynila, wala pa man din mga kababayan ang Dolomite Beach, no? Puro burak pa yung Manila Bay. Bahain na po talaga ang lungsod ng Maynila. Kaya hindi mo pwedeng isisi yan na itinatag ang Dolomite Beach at nakaapekto to sa pagbaha sa Maynila, no? At itong ikinakasan nilang pag-iimbestiga sa Dolomite Beach ay sa tingin ko wala naman din tong patutunguhan, no? Dahil wala hindi na epekto yung mga ganito nila kasi noon pa man din alam na po yung kalakaran ng mga taong bumabatikos patungkol dito. Kasi ibang epekto nito mga kababayan, lalo na sa mga taong nakikinabang nito. Ibang-iba po talaga, lalo na kami first hand. Nakita po namin yan from the scratch kung paano po yung pinagdaanan ng Dolomite. Hindi lang basta inilatag yung Dolomite na yan, pinag-aralan po yan ng maigi at hindi yan basta-basta na mawawash out. Kasi yan po yung inaabangan dati ng mga mainstream media tuwing may bagyo, ay talagang inaabangan po talaga nila yan, no, na talagang ma-wash out itong Dolomite sand dahil artificial nga lang naman to. Pero nagkamali sila at talagang nabigo po ang iba na bumabatikos dito. Up until now, napakalaki ng epekto nito mga kababayan kasi napakaganda po ng lugar dyan at talagang naging tourist spot po yan at tiyak na malaki po yung maitutulong sa ekonomiya po ng lungsod namin dito sa lungsod ng Maynila dahil attractable na po yung lugar at napakarami po ang bumibisita dyan, mapa-local man o tourist. Kaya buhay na buhay po talaga, lalo yung malalaking establishments dyan, Robinson's Place Manila, na talagang puntahan na ng mga tao dahil nandun yung mga kainan at iba pang mga coffee shops dyan, no, talagang bonggang-bongga po talaga. Kaya wala ko nakikitang problema dito mga kababayan. So muli, abangan nyo pa po yung marami nating throwback video ng Dolomite Beach at ipaglaban po natin ang iniwang ligasiya ni Pangulong Duterte.